What is up guys, this is Kenneth and you're watching Toons TV. So paano ba ako nag-start ng worm breeding? Bali, ang una kong ginawa, syempre, nag-search muna ako kung profitable ba siyang business. Nag-search ako sa Facebook online kung in demand ba siya. Nung time na yun is in demand naman siya. Marami naghahanap, hindi rin masupplyan agad. Lalo dito sa area namin noon sa Antipolo. Mahirapan kang makabili. Ang karaniwan mabibilhan mo sa Caloocan pa sa Tondo. So nung nakakontak na ako ng breeder sa Caloocan, nag-meet kami ngayon sa may Quiapo. Doon ko nakuha yung first batch ko na 1,000 pieces. Yung 1,000 pieces na yun is maliliit pa. So kailangan kasi natin is nasa 2 inches na bago natin i-isolate para maging beetle. Kasi ang worm natin hindi yan magpupupate para maging beetle, tapos yung beetle magiging breeder natin. Yun yung mangingitlog na magiging worm. Kaya dapat 2 inches na bago nyo i-isolate. So karaniwan yan ang makukuha natin pag bumili tayo sa mga breeders ng super worm. So nung bumili ako is 350 for 1,000 pieces. So ganyan ang itsura nung nakuha ko. Ang beddings niya is yung frass. Yung frass, yun yung poop ng mga worm. Kasi yung kinain nila, syempre ipupup nila. Yun yung magiging beddings na nila dyan. Parang sand siya. So kung una natin gagawin, syempre alisin natin yung frass para madali natin siyang mailipat, mai-isolate. Yan. So sinala natin yung worm para mahiwalay dun sa poop. Dito na natin kukunin yung i-isolate natin. Malalaki na to. Dito ko sila i-isolate. Ayan. So bubutasan nyo siya. Isa-isa nyo bubutasan para makakahinga pa rin yung worm. So tandaan nyo, pag in-isolate nyo sila, dapat wala silang food sa loob. Sila lang mismo. Binili ko tong lalagyan na to sa Divisoria. So doon nyo na lang hanapin. Or may nagbebenta na yata nito online. Binili ko pa to nung matagal ko na itong binili kaya hindi ko na matandaan kung magkaano. So tara, i-isolate na natin para magkaroon tayo ng next batch ng breeders. Kung mga malalagyan ko medyo madumi na, pero okay pa naman itong gamitin. Lilinisin nyo na lang sila pag halimbawa may namatay na worm. Ito hindi naman mga namatay worm nito kaya pwede pa itong gamitin. Okay. Isa nyo siya lang ilalagay dyan. Mawalan dalawa. Siyempre kasi pag dalawa sila, hindi sila mapapanatag. Kaya naman kailangan natin silang i-isolate. Kasi pag nararamdaman nilang mayroon silang kasamang worm, tulad nito, may mga katabi silang worm, hindi yan mag-isolate kasi isipin nila kakainin sila nung mga kasama nila. So magiging cannibalism. Kakainin sila. Pagka nag-pupate sila kasi hindi nila mapoprotektahan yung sarili nila, hindi sila makakaalis. Kakainin sila ng iba. Kaya ina-isolate sila. Pag inaramdaman nila isolated na sila, yun sila mag-umpisa yung process ng pupation. So ayan, 5. Sarap.
Kung masyadong marami naman kayong worm, so ang gawin nyo, piliin nyo na lang yung malalaki. So yung malalaki kasi, dun sa iba mas medyo maliliit pa. Ang advantage naman yan, minsan within 1 week mag-pupate na sila. Kasi ang standard kasi nun, sinasabi sa inyo ng mga tutorial ngayon ng pag-aalaga ng worm, pag in-isolate nyo sila, bibilang kayo ng 2 weeks bago mag-pupate, 2 weeks bago mag-beetle, then 2 weeks bago sila mag-breed. So, ang experience ko sa paglalagay nito, pag-isolate ko, pag malalaki talaga yung worm mo, mabilis talaga silang mag-pupate. Nasa sa inyo din kung bibilangin nyo yung worm nyo pagkakuha nyo sa breeder. Pagkakuha nyo sa breeder, nandito. So, nasa sa inyo kung bibilangin nyo sila kung tama ba yung bigay sa inyo na 1,000 pieces. Kasi yung experience ko rin dati, binilang ko muna bago ko i-isolate yung pangalawang batch na binili ko sa kanya. Nung pagbili ko nung pangalawang batch ko, binilang ko muna bago ko i-isolate. Napansin ko, 700 pieces lang siya. Pero ako kasi pag kami bumibili sa akin ng worm, ginagawa ko, bibilangin ko sila manually. Minsan, sumusobra pa yung bilang ko. Pero mas okay na yung sumobra kaysa kumulang. Tapos, pag natapos ko ng bilangin, dadakot pa ako niya ng ganyan, ako ilalagay doon. So, pag sinabi ng buyer mo na, boss, kulang, hindi ka maniniwalang kulang kasi alam mo sa sarili mo na sinobrahan mo talaga siya. At sa atin i-isolate itong mga ito, syempre dapat ilalagay nyo sila sa madilim na lugar para mapabilis din yung mutation nila.
Siya nga pala nung una akong gumamit ng isolation cups, ito yung una kong binili. So, ang problema ko naman dito, pag titingnan mo na yung beetle mo, kung may beetle ka na pala, kung titingnan mo kung may beetle ka na, hindi mo siya makikita unless bubuksan mo siya. So, isa-isa mo siyang bubuksan. Yun yung mahirap sa kanya. Hindi mo alam kung beetle na yung nasa loob. Kaya ang ginawa ko, binutasan ko siya. Binutasan ko, nilagyan ko ng tape para makita mo yung loob. Sisilipin mo na lang siya kung meron siya sa loob. Kung ano nasa loob. Kung worm na ba or pupa. Kung beetle na ba or pupa. Kaya nung sumunod na nangailangan ulit ako, binili ko na, ganito na. Kita na agad yung loob, di ba? Kita mo na kung worm, pupa, or beetle na. Ang ginawa ko sa kanya noon, nung nag-uumpisa pa lang ako, since marami akong nabiling worm, wala na akong isolation cups. Pagka nag-pupa na siya, inaalis ko na agad yung pupa, nilalagay ko sa isang separate na lalagyan. Magkakasama yung mga pupa. Tapos, yung cup gagamitin ko na agad para tuloy-tuloy kumbaga. Ang problema pala pagka ganun, pagka naging beetle na, may naunang naging beetle, kinakain niya yung wings nung ibang beetle na nag-emerge. Kaya pangit ang kinakalabasan ng breeder mo. Mabilis mamatay pati. Kaya ang ginagawa ko, simula nun, hinintay ko lang talaga mag-beetle dito. Pag beetle na talaga siya, doon ko lang siya isolate. Pag beetle na siya, doon ko na siya ililipat. So, na-isolate na natin yung mga worms. Hintayin na lang natin within 2 weeks. Magiging pupa na sila. At magiging beetle naman sila after 2 weeks. So, i-update ko na lang kayo susunod. Like, comment, share, and subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para sa susunod na video malalaman nyo na in-upload ko na siya. So, yun muna mga boss. Sa susunod ulit. Salamat.